Kasama rin ang Muntinlupa sa mga lugar na may early voting para sa mga senior citizen, may kapansanan, buntis at iba pang nasa vulnerable sector. Ang sitwasyon doon sa unang balita live ni Nico Wahe. Nico! Igan, magandang umaga. Nandito nga ako ngayon sa Muntinlupa City. Partikular dito sa Muntinlupa Elementary School. At itong Muntinlupa City nga ay isa dun sa dalawang lugar sa bansa kung saan ginanap or ginawa yung pilot testing nitong early voting hours. Yan ay yung pagbibigay prioridad sa mga vulnerable sector gaya ng senior citizen, mga buntis, PWD at maging mga indigenous people na makaboto na hindi sasabay sa dagsa ng tao. Itong early voting hours ay testing lang habang hinihintay na maipasa yung early voting law na dapat 1 linggo bago ang eleksyon ay nakaboto na ang vulnerable sector. Sa ngayon, 5 a.m. to 7 a.m. ang ginawang early voting hours. Pagpatak ng 7 a.m., saka lang papayagang makaboto ang mga regular voters. At kanina nga, alas 4 pa lang ng madaling araw ay may mga nakapila na senior citizen. Gaya nitong si Aling Puriza na 88 years old. Ayon sa kanya, kahit wala yung early voting hours ay talagang maaga siya tuwing eleksyon para makaiwas sa pila. Maaga rin sa pagboto ang PWD na si Michael na iniiwasan din ang pagdagsa ng mga botante. Kanina, mismong si COMELEC Chairman George Garcia ang nag-observe ng pagpapatupad ditong early voting hours. Pursigido raw talaga ang COMELEC na ipatupad yan. Dapat daw kasi ay hindi sinasabay ang vulnerable sector sa mga regular na botante para sa mas maayos na pagboto. Narito ang pahayag ni COMELEC Chairman George Garcia. So ito po yung magiging successful by next election ng 2025 national and local, kasama na rin yung BSKE ng 2025. Isasagawa na po natin ang early voting hours kung wala pa rin yung batas sa buong Pilipinas na po. Igan, dito sa Muntinlupa Elementary School, meron yan 2 silid kung saan pwede makaboto yung vulnerable sector. Una dyan, itong accessible polling place at doon sa kabila naman yung emergency accessible polling place. Itong APP o accessible polling place, para itong regular na presinto, kompleto lahat ng staff na nandito. Ang pinagkaiba lang dito sa accessible polling place ay may pre-registration bago yung eleksyon. At tulad ng regular na presinto, pagkaboto mo bilang vulnerable sector, ay makikita mong ilalaglag yung boto mo doon sa balota, doon sa ballot box. Samantalang doon sa kabila, doon sa emergency accessible polling place, ang pinagkaiba nun, kahit walang pre-registration bagong eleksyon, ay pwedeng pumunta ron yung vulnerable sector kapag hindi na kayang umakyat doon sa matataas na gusali kung nasaan yung kanilang presinto. Ang pinagkaiba lang ay susunduin yung kanyang balota para dalhin dito sa emergency accessible polling place at dito siya boboto. At kapag natapos na siya, ay saka ibabalik doon sa kanyang presinto yung balota niya at ilalaglag doon sa ballot box. Hindi niya makikita na ilalaglag yung balota niya doon sa ballot box. Pero ayon naman sa ating mga election officers, sisiguraduhin nila na talagang naihulog yung boto ng bawat residente na boboto rito sa emergency accessible polling place. Live mula rito sa Muntinlupa City, ako si Nico Wahe para sa GMA Integrated News. Igan, mauna ka sa mga balita. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, subaybayan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.